Ang Golden State Warriors matapos ang sign and trade ni Klay Thompson papuntang Dallas Mavericks ay gumagawa na rin ito ng mga moves sa free agency. Kanina, napapayag nila itong si Kyle Anderson na pipirma ng 3-year $27 million ayon yan sa report ni Adrian Wojnarowski. Si Kyle Anderson ay naging malaking parte ng run ng Minnesota Timberwolves last season at napuri pa nga ito ni Nikola Jokic na isang player na may mataas na IQ. Tinatawag din siyang slow-mo. Di ko lang alam kung babagay ba si Kyle Anderson sa opensa ng Golden State Warriors dahil fast-paced nga ito. Pangalawa na rin sa addition, etong si Kyle Anderson dahil nauna nang kinuha ng Golden State Warriors itong si DeAnthony Melton. Ngayon naman, malakas ang balita na malapit na makuha ng Warriors etong si Buddy Hield sa isang sign and trade dito sa Philadelphia 76ers. Ayon sa report ni Shams Charania, seryosong nag-uusap ngayon ang kampo ng Sixers at Warriors para makuha nila itong si Buddy Hield na talagang masasabi natin replacement dito kay Klay Thompson. Si Buddy Hield ay halos pareho lang ang laruan dito kay Klay kung saan malupit din itong shooter sa labas. Si Buddy Hield last season ay nag-a-average ng 12.1 points, 3.2 rebounds sa loob ng 25 minutes of playing time while shooting 43.6% from the field at 38.6% from beyond the arc sa loob ng 6.8 attempts. Ang magiging kaibahan lang ng dalawang ito ay gamay na nga ni Klay Thompson ang playing style ng Golden State Warriors. Kumbaga, matatag na ang kanilang chemistry ni Stephen Curry at Draymond Green. Day 3 na ng NBA free agency pero ang Lakers ay wala pa rin makuha kahit isang free agent o kaya hindi pa rin gumagawa ng kahit isang trade. Binigyan sila ni LeBron James ng isang linggo para ma-explore ang free agency at willing siyang magpababa ng kontrata kapag nakakuha ng impactful player ang Los Angeles Lakers pero halos ubos na nga ang mga pangalan na sinasabi ni LeBron. Nalilink naman ang Lakers ngayon kay DeMar DeRozan pero until now wala pa ring balita kung matutuloy ba ang pagkuha nila. Kaya naman talagang marami na ang nadidismaya dito kay Rob Pelinka at naiinip na kung ano ba talaga ang gagawin nito. Ang masaklap kasi ngayon sa Los Angeles Lakers, ang kanilang biggest tradable asset na si D'Lo ay walang may gustong kumuha o sabihin na natin halos lahat ng kanilang mga player na gustong i-trade ng Los Angeles Lakers ngayon ay mababa nga ang value o walang gustong kumuha. Kaya naman halos lahat ay nag-opted in maliban na lamang dito kay LeBron. Dito pa lang mga amigo ay talagang kita na mahihirapan talaga ang Lakers mag-trade. Ilan sa mga player na naliling sa Los Angeles Lakers ay si DeMar DeRozan, Jeremy Grant, Brook Lopez at itong si Lauri Markkanen. Asahan na natin na talagang gagawa ng moves ang Los Angeles Lakers dahil sa binigay na ultimatum ni LeBron James. Magsisimula na ang NBA Summer League mga amigo. At kanina ay official lang ipinakilala ang rookie ng Los Angeles Lakers na sina Dalton Knecht at itong si Bronny James. Ayon pa kay Bronny, ang kanyang depensa ay mag-create na magandang opensa para sa team. Dagdag pa ni Bronny na pinayuhan siya ni LeBron James na makinig at maging coachable player mga amigo. So sa July 7 na nga ang NBA Summer League pero hanggang ngayon mga amigo ay wala pa rin coaching staff etong si JJ Redick. Ilan sa nalilig sa kanila ay itong si Alvin Gentry at itong si Dwayne Casey. Pero ayon sa report ni Dave McMenamin, tinanggal na ni Casey ang kanyang pangalan para sa pagpipilian na maging assistant coach ng Lakers. Kaya naman hanggang ngayon wala pa rin naha-hire na coaching staff ang Los Angeles Lakers. Target nila ang mga veterano o dati nang naging coach dito sa NBA pero mukhang iniiwasan ang trabaho dito sa Los Angeles Lakers. Ano ang masasabi niyo mga amigo kung bakit ganito nahihirapan ang Lakers?